Heavenly Father, once again, thank you so much for this wonderful opportunity that we gathered via Zoom, O Lord God, to receive your empowerment and to receive your overflowing love. And thank you so much for this wonderful opportunity, O Lord God, to honor you also and to bless your name. And I declare wherever we are right now is the place of your holiness, the place of your powerful presence, O Lord God. Continue to embrace us, continue to give us, Lord, clear vision of who you are in our lives. And I, and I, and as I preach your message today, O Lord God, use me powerfully and use me, Lord, to inspire, encourage, and to bring revelations of your powerful presence and message to each and every one of us who are here today. Thank you, O Lord God, for the victory of our gathering today, because the powerful presence of the Holy Spirit is with us right now. Enable us to listen, Lord, to your message today, and give us, Lord, the ability always to discern your perfect will for our lives. Thank you once again for the commitment of all your people who are here gathering today via Zoom. And once again, thank you for your embrace. In Jesus' name, amen and amen. Sige po, dire-diretso na para mabilis lang yung atin pong pagtanggap ng message ng ating Panginoon. So ito po, share ko yung ibinigay po sa akin na lesson sa araw na ito, at binigyan ko na lang din ng personal na reflection po para hindi ko nababasahin yung sinend sa akin ni Pastor Rory sa kabuuan, kundi reflect ko na siya ng personal para siyang may share ko po ngayon. At nilagyan ko ng title na When Praise Becomes Our Weapon. So naniniwala po ba kayo? Naniniwala kayo, mag-thumbs up lang po sa chat box na ang praise natin ay nagiging weapon ng ating pong buhay, ng ating pananampalataya, at ng patuloy na pagkilala doon sa kapangyarihan ng ating Panginoon. So ito po ay mula sa Chronicles chapter 20, verse 22. Na ganito po yung sinasabi, as they began to sing and praise, the Lord set ambushes against the men who were invading Judah, and they were defeated. So napakatindi po ng sinasabi dito na po, isang talata lang, pero mararamdaman natin kung gaano ka-powerful yung Diyos, kung gaano siya tumikilos sa mga nagtitiwala, sumasamba sa kanya, nananalangin at nagpapahayag ng pagpupuri sa pamamagitan po ng pag-awit. So ang katanungan, what is the sound that terrifies the enemy? So ano po ba yung mga tunog na pwede nating gawin o sound na pwede nating gawin para talagang manginig sa takot yung kaaway, katulad ng pinapakita dito sa ating teksto ngayon? Very simple, kitang-kita na natin sa pagbasa ko pa lang ng teksto kanina, it is not the sound of fear. Alam ng kaaway kapag natatakot tayo, yun yung sound na tuwang-tuwa siya. Yun yung sound na alam niyang victorious na siya. Yung sound of fear, alam ng kaaway, lalo na ni Satan, na tayo ay bigong-bigo na, talunan na. Pero ang kinatatakutan niya is the sound of faith-filled praise. Faith-filled praise. Kinatatakutan nito ng kaaway yung pagsamba natin, pag-awit natin, di ba? Na punong-puno ng pagpupuri sa ating Panginoon. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King. Kapag kainawit natin yon, nanginginig na siya, natatakot na. Iba pang mga pwedeng awitin natin na pagpupuri sa Diyos, sapagkat taglay nun yung kapangyarihan ng banal na Espiritu. So,
When God's people lift their voices in the middle of battle, no po, heaven moves before circumstances change. Nakikita natin yung makapangyarihang pagkilos ng Diyos. Kanya lagi kong sinasabi sa inyo, hindi po ba yung maging dito sa Grace, lagi kong sinasabi yung aming praising corner. Di ba kapag parang meron ng kalungkutan, meron ng parang kabiguan sa damdamin, so ang sa halip, ang una kong ginagawa ay humarap doon sa tinalaga kong praising corner at nagpupuri doon sa ating Panginoon. At nagamit ko yan doon sa 3 months, more than 3 months na pagkaka-lockdown namin sa Middle East o sa UAE noong kasagsagan ng pandemic. At pinararamdam talaga ng Panginoon kung gaano kamakapangyarihan yung pagpupuri, yung pagsambat, yung pag-awit ng mga awit na talagang nag-glorify sa Diyos at ibinababa niya yung kanyang presensya. At maging sa mga panahong ito na naikwento ko naman sa inyo, yung pinagdaraanan ko ring challenges sa aking kalusugan, ay patuloy na nagagamit po yung praising corner na yon para hindi mag-decline, and praise God kahit napakaraming bawal na pagkain sa akin, doon nangayayat na ako, pero hindi naman nagbago yung pakiramdam ko, hindi naman nagbago yung aking lakas. Nakapagdadrive pa rin ako ng balikan kahit na malayo, at tuloy-tuloy pa rin yung mga ministry na pinagkakatiwala ng Panginoon. Bagamat may konting pag-slow down lang po ng konti, pero ang mahalaga ay yung lakas na binibigay ng Panginoon. And that is the power of praise. Ano po? Dahil hindi kayang nakawin ng kaaway yung kakayahan para magpuri at umawit sa ating Panginoon. Kanya ay nagsusustain ng lakas. So nabasa ko lang ito, victory is not always won by striving, but by surrender expressed through worship. Naniniwala kayo, type ninyo, Amen. So again, victory is not always won by striving, doon sa mga pagsisikap natin o doon sa pipilitin natin na magsikap, na magtagumpay. Kasi alam natin ng tagumpay, pag-surrender sa kalooban ng ating Panginoon, at siya yung bahala. Ganito yung ginawa ng mga Israelita, hindi na nila kayang kaaway nila, pero nag-surrender sila sa Diyos. At yung pagsusurrender, hindi pala kabiguan. Yung pagsusurrender nila sa Diyos ay hindi kahinaan, kundi yun yung naging kalakasan nila. So hindi magiging kahinaan sa atin yung pag-surrender sa kalooban ng Panginoon, pag-surrender sa kanyang mga nais na ipagawa, kundi kalakasan natin yun, kasi sabihin niya, now, ako na ang bahala. Ako na ang bahala. Ganun na ang ginawa ng ating Panginoon. Kanya nadaig nila yung kanilang mga kaaway. Tatlong bagay uli yung nais kong reflect doon sa lesson na binigay sa akin. Number 1, praise activates divine intervention. Wow, activates divine intervention. So kailangan po natin ang divine intervention araw-araw. Intervention ng ating Panginoon. Sapagkat kung wala yung intervention ng Diyos, maging sa mundong ito, kung walang kanyang intervention, di natin alam kung ano yung kahinatnan natin. Kung walang intervention ng Diyos, sa nagaganap pa rin ngayon na hindi pa rin natatapos na hidwaan ng Iran, ng US at ng Israel, ano po, ay wasak na sana ang mundo ngayon. At maging tayo sa buhay natin ito, kung wala talaga yung intervention ng Diyos, hindi natin alam kung ano pa yung sitwasyon ng ating mga buhay ngayon. Kanya araw-araw po, napakahalaga ng divine intervention. At yun ay sa pamamagitan ng pagpupuri at patuloy na pagsamba natin sa Panginoon. So the moment, ito na, balik tayo doon sa lesson kanina, the moment Judah began to sing, God Himself stepped into the battlefield and fought for them. Sa Diyos na yung nakipaglaban sa kanila, mga anghel, sinugo, mga warring angels, po, para daigin
yung mga kaaway nila ng mga panahon na yon, na sa tingin nila ay hindi sila magtatagumpay. Kanya, kung di talaga sa Diyos aasa, ay walang pagtatagumpay. Pero gano'n man karami yung mga kaaway nila ay sa nag-iisang Diyos ay hindi ito makakapamayani. Ano po? Kanya madalas na kong naririnig noon dati, ah one, yung 50 plus 1 is majority. Pero yung 1 plus God is majority. Mas majority daw yon. Kasi kasama natin ang Diyos. At sa anumang battlefield natin ngayon, tandaan natin ang Diyos kasama natin. Ang Diyos ay patuloy na pinagtitiwalaan natin. Ano ba yung battle natin ngayon? Finances. Kasama natin ang Diyos. Nag-step in siya sa atin. Ang battle ba natin karamdaman? Nag-step in ang ating Panginoon para sa atin. Ang battle ba natin trabaho? Kailangan natin ng trabaho, promotion at iba't iba pa. Nag-step ang Panginoon patungo sa atin. Kagabi nakinig uli kami ni Mirna sa LGI as a Windwatch. Kung may nakapakinig sa inyo, napakaganda ng message, di ba? At ang nagrima sa akin doon, dahil mentor nga ni Pastor Chris, si Pastor Mina, na may problem sa finances, di ba? Nagpapapray siya, kumukonsulta siya. Ang tanong lang sa kanya, do you believe that God, ano nga yung sinabi roon, provides? Yes, I believe. Your problem is solved. Sinabi sa kanya, kasi naniniwala ka pala na ang Diyos ay provider. So kung financial ang problem mo, your problem is solved. Sabi sa kanya, nang ibig sabihin ay kayang i-provide ng Panginoon yung answer doon sa mga problema na yan. Hayaan lang natin siya na mag-step in sa buhay natin at bilang mananampalataya, of course, papayagan natin siya araw-araw. So our praise is not passive. It is a prophetic declaration that invites God to turn our battles into His victories. Ano po? So yung mga pag-awit natin, pagpupuri natin ay prophetic declaration yan. And invite yung Diyos na yung mga battle natin ay maging pagtatagumpay. Yung kabiguan natin pwedeng maging tagumpay yan. Yung mga struggles natin, papalitan ng Diyos ng pagtatagumpay. Kasi nakikita niya na despite all the challenges in our lives, we are able to praise Him, we're able to sing powerful songs that will worship and glorify our God. Pangalawa, praise transforms our perspective. So malungkot tayo kapag ka nagpuri na tayo, babaguhin na. Kung pangit yung nakikita natin, babaguhin na ng Panginoon yan. Sapagkat yung pananaw na niya, yung nasa ating mga mata, nasa ating puso at pananampalataya. So when we choose to sing instead of worry, our focus shifts from our problems to God's power. So di ba? Very powerful yung praise natin o yung pagpupuri natin sa Diyos, yung pag-awit natin na magbibigay ng karangalan sa ating Diyos sapagkat babaguhin niya yung ating mga damdamin, tatakpan niya ng kanyang kapangyarihan, yung mga kalungkutan na nararamdaman natin, tatakpan niya yung galit natin, tatakpan niya yung pangamba natin, tatakpan niya yung mga pangit na pangitain sapagkat laging maganda yung nais ng Panginoon na makita po natin bilang mga mananampalataya, laging maganda yung kanyang plano sa ating mga buhay. What once felt heavy becomes light when our spirit rises above the noise and aligns with heaven's truth. Maraming beses ko nang napatunayan niya na sa tuwing may problema, inuna talaga na magpuri sa Panginoon. Ay magugulat na lang sapagkat hindi mo na alam kung paano na-solve yung problema na hindi. May mga pinapadala ang Diyos para mapatunayan na totoong buhay siya at makapangyarihan sa lahat. Hindi naman tayo nagsasabi sa ating kapwa, di ba, nung mga pangailangan natin, pero bakit
biglang sasabihin nila, kinausap ako ng Panginoon para ibigay sa iyo to. So pero wala ka namang ginawa kundi nagpuri lang. Nagpuri sa Panginoon at patuloy na pinahayag yung pagsamba dahil sa Diyos tayo nagsusumbong, bahala siya sa lahat ng mga sitwasyon ng buhay natin. So, i-align lang natin sa katotohanan ng Diyos yung buhay at pananampalataya natin. Pangatlo, praise sustains our spirit in every season. So, sa lahat ng panahon, sustain tayo ng ating Panginoon kapag marunong tayong magpuri, umawit ng patuloy na pagkilala sa kabutihan ng ating Panginoon. Kanya, madalas ko nga sinasabi, di ba? For all your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. So napakaganda nun. Kung naririnig ko yung awit na yon, talagang hindi ko maiwasan na hindi humanga, hindi mamangha, at hindi makita kung gaano kabuti yung ating Panginoon. At doon lalong lumalalim yung pagpupuri at pagpapasalamat. Kasi ang puso, ang tao na tunay na may pagpupuri sa kanyang puso, sa kanyang mga labi, ang hahanapin lagi ay mga dahilan para magpasalamat sa Panginoon at susustain naman ng Diyos yung lahat ng mga pangailangan sa lahat ng panahon. So, morning songs awaken faith. Nabasa ko rin ito. Morning songs awaken faith and evening songs seal the day with trust in God's faithfulness. Sa paalabin nito yung ating pananampalataya at hanggang sa gabi ay patuloy na mananatili pa rin tayo na nagtitiwala sa katapatan at kabutihan ng ating Panginoon. So even when our voices grows weary, let our spirit continue to sing because praise keeps our soul alive in the midst of pressure. Yes, ang mahalaga, nagpapatuloy na masigla yung ating mga kaluluwa, yung ating mga damdamin kahit may mga pressure. Di po ba? At salamat sa Panginoon personally for the glory of God. Sabi ko nga, hindi mapipigilan yung plano ng Panginoon sa buhay ko. Hindi mapipigilan ng kaaway yung mga magagandang gagawin niya pa rin sa komunidad sa kabila ng merong health challenge ngayon. Pero pansamantala lang ito. Ang mananatili ay ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Then for the glory of God, salamat sapagkat patuloy pa rin niyang pinalalakas at naniniwala ako na mga ilang panahon na lang ay babalik na doon sa normal yung aking kondisyon. So Jesus is our ultimate victory. And through Him, every battle has already been secured. Every battle has already been secured. So sabihin mo, sulat mo, secured. Di ba? So every battle of our lives has already been secured because of Jesus. Jesus is our victory. Jesus is our very powerful God, powerful Savior, our Jehovah Nisi, our victorious banner. So when we live our praise na lang, we are not fighting for victory. We are fighting from victory that Christ has already won. So napagtagumpayan na po niya yan noon pa. Napagtagumpayan na niya. Sa kanya, patuloy na lalakaran na lang din natin yung pagtatagumpay. Hayaan nating mayanig ang kaaway, matakot siya kapag umaawit na tayo sapagkat yung sound lang na yan, yung magbibigay ng takot sa kanya. Pero yung sound ng fear ng puso natin ay magpapasaya sa kanya, magbibigay sa kanyang damdamin ng pagtatagumpay at makikita niyang bigo na tayo. Pero habang kaya nating umawit ng papuri sa Diyos,
kaya nating sumamba at kaya nating isigaw yung hallelujah, praise the Lord, at yung mga awit na kung saan ay patuloy na mapaparangalan yung Panginoon, ay mananatili po tayong mananagumpay sapagkat bahala lagi yung Panginoon sa atin, mga minamahal na mga kapatid. So don't let the song go out of our life, because our praise today is the sound of tomorrow's breakthrough. So visualize na natin ngayon yung mga breakthrough na ibibigay ng Panginoon sa mga darating pang mga araw. So kung naniniwala ka, i-type mo yung amen na ngayon pa lang ay may mga breakthrough na nihahanda ang Panginoon. Kailangan lang magpatuloy tayo na manatili na marunong magpuri, sumamba, umawit, at ipahayag yung pinakamataas na pagpupuri sa ating Diyos. So God bless po sa bawat isa. Pagpupuri, yung pag-worship. Yung pag-worship, kahapon po kasi, paggising ko, talaga ang bigat-bigat ng katawan ko, sama ng katawan ko, talaga ang sakit-sakit ng katawan ko, ganun po. Tapos nung bandang hapon, umupo ako dito sa meron po akong inaawit na sa nag-Google po ako, tapos narinig ko po itong kanta na galing po kay Pastor, kay Diga, David Diga Hernandez ba tawag doon? Sabi niya po dito, I just want to praise you, lift my hands and say I love you. You are everything to me and I exalt your holy name. Ulit-ulit po yun, inulit-ulit kong kantahin yun hanggang sa pumasok na talaga sa ko, no, sa diwa ko, sa soul ko, sa spirit, yan lahat po. Ulit-ulit ilang beses. Tapos ni-remind ako ng Panginoon, sabi ko, Lord, kung kanino man itong nararamdaman ko, talagang nag-pray, nag-intercede po ako dun sa mga may karamdaman na yun. And praise to God, dahil dito sa awit na ito talagang nung pagkatapos ko, sabi ko parang nawala yung, sumigla yung katawan ko. Kaya yun yung victory ng binibigay sa atin ng ating Panginoon, nire-remind tayo na nandun pa rin sa ating puso yung awit. Hanggang ngayon ay talagang inaawit ko sa puso ko itong awit na ito na I just want to praise you. Lift my hands and say I love you. You are everything to me and I exalt your holy name. Pasensya na po, hindi po ako marunong kumanta. Basta po yun po yung tulong sa akin on that day kahapon po. Purihin po ang Panginoon. Salamat po for letting me share. Amen, amen. Praise God. So, ayan po, 'di ba? Napaka makapangyarihan, very powerful yung mga ganyan pong mga pagkakataon, ng mga sitwasyon na agad pinapaalala sa atin ng Panginoon, no? Binibigay sa atin ng Panginoon kung ano yung mga dapat nating gawin. Imagine pati yung awit na ating aawitin. Yan, si God din, si Lord din ang naglalagay sa isip natin, no? Ito, awitin mo, nararanasan po ba natin yung mga ganun, mga kapatid? So, talagang papuri sa ating Panginoon sa mga ganung kanyang mga kabutihan, kadakilaan sa buhay natin. Amen. Amen. Okay, so meron pa po ba? Baka meron pa tayong pwedeng isa na sharing po. Baka po meron tayong nais na as a reflection sa atin pong message this morning. If anyone wants to share as well. Ayan. Bakang tahimik na po. Okay, so before we move on sa atin pong prayers, nais lang po nating i-welcome sa atin pong gathering this morning
si kapatid na Sister Grace. I don't know if it's your first time to join us po. If it is, then welcome to Daybreak Global. Ay! Welcome back. Ayun po pala. Salamat Ayan, po. nakasama na po pala natin si Sister Grace dati. So, welcome po. Welcome back po. Praise God that nakasama po namin kayo today. Thank you po. And of course, I think umalis na po si Brother Adrian Concepcion kanina. I think he was here. May He work, had to may leave. work kasi siya. Ayun, Taga okay. Grace siya, taga Grace. Ayun. Okay, so thank you po again. Sige po, let's move on sa atin pong prayers. Wala po yata si Sister Babes. Sit away, Na we kahit, Lord God, rebuke it sa and we cancel it hawakan in the mo lang, name O of Diyos, Jesus. ang Yes, laylayan Lord. Lord, Thank you, Lord. i-bless mo pang ang mas mangyayari. lalong higit ang Ganon kanyang din sa buhay, buhay ni Lord. Pastor Robert. At Sa kanyang yung desire at sa kanyang pagsunod buong sa'yo, sambahayan, mahimalang ganun din si gagawin at Mirna, mangyayari sa Panginoon buhay Lord, niya. your Because you will protection bless upon them them and in you all will their use them travels, O effectively and God. mightily. And sa Thank you, lahat Holy ng Spirit. ministries, In Panginoon Jesus. Lord, your provisions, O God, overflowing in Jesus' name. Amen and amen. Amen. I receive. So, glory to God. Amen. Sige po, bago po ako manalangin at mag-benediction, kumuha po ako ng power card. At para sa inyong lahat po ito, inspired from Acts chapter 16, verse 26. So ganito po ang sinasabi sa inyong lahat, God will intervene in your situation and open up any closed doors in your life. So receive in Jesus' name. So mag-intervene ang Diyos sa bawat situation niya, magbubukas ng mga pintuan pa ng mga opportunity at pagpapala. Sige po, tayo manalangin. Banal at makapangyarihang Diyos, nagpapasalamat po kami sapagkat hindi po mababaliwala yung ganitong mga sandali na pinagsasama-sama ninyo kami upang patuloy na makinig ng awit, manalangin, sumamba at makinig din ng mensahe po ninyo, aming Ama, sapagkat ang lahat ng ito ay nagbibigay po ng inspirasyon sa aming mga puso, nagpapaalab sa aming pananampalataya, at nagbibigay pa ng mas magandang pangitain para sa buhay na pinagkakatiwala ninyo sa amin. Salamat Yes, po Lord. sa patuloy na kasigasigan, sa commitment at malalim na paglilingkod sa inyo ng mga kapatid kong naririto ngayon, aming Panginoon, sa Zoom. Alam niyo po yung mga sitwasyon ng kanilang mga buhay. Ipagkaloob niyo po sa kanilang assurance na wala pong imposible sa inyo, aming Panginoon. At bago pa nila bigkasin yung mga panalangin, alam niyo na po at patuloy nang inihahanda yung mga biyaya sa kanilang mga personal na buhay, sa kanilang pamilya, sa kanilang mga Yes, trabaho at sa mga ministries na pinagkakatiwala niyo po sa kanila. Aming Panginoon, hindi Yes, po Lord. mapipigilan ng sino man yung magagandang plano niyo po sa kanila. Aming Panginoon, hindi po masasaraduhan ng sino man yung mga pintuan ng opportunity na binibigay Yes, niyo po Lord. para sa kanila, aming Panginoon, sapagkat Amen. kalooban po niyo na makita ang bawat isa na punong-puno ng pagtatagumpay. Kalooban niyo po ang bawat isa na makita na masayang-masaya po yung kanilang mga buhay at ang kanilang pamilya. Aming Panginoon, kalooban po ninyo na makita silang lahat na nag-aalab pa yung kanilang pananampalataya at lalo pang lumalago yung mga ministries na pinagkakatiwala niyo po sa kanila, aming Panginoon, sapagkat kayo ay Yes, Diyos na Lord. mapaparangalan sa pamamagitan ng mga magagandang mga karanasan pa ng pananampalataya at pagtitiwala ng iyong mga anak. Kaya Abba Father, lagi niyo po silang yakapin ng iyong mapagpalang kamay at ang Panginoong Jesucristo, lagi niyo po silang akayin patungo sa mas mataas pang antas ng buhay at ang banal na Espiritu naman ay tuloy-tuloy na ipagkaloob po yung anointing. Let a double portion of God's anointing be upon you, my brothers and sisters, and continue to experience the overflowing love and provisions of our God. Thank you so much for the victory, O Lord God. Thank you so much for all your good plans for your people, O Lord God. And thank you so much, Father God, because you have promised us that you will never leave us nor forsake us. Amen. You will be with Amen. us always Lord. powerfully, and you will bring us into more victorious situations, O Lord God. Yes, Salamat po Lord. sapagkat alam po namin, O Lord, na maging yung mga desire ng puso
ng iyong mga anak ngayon, ano man yung mga plano nila na ma-accomplish sa kanilang mga buhay. Nasa puso na po ninyo aming Panginoon at patuloy na pinapaunawa sa kanilang magaganap. Aming Panginoon, katulad ng narinig ko kanina sa may kawayan sa isang matandang umaten sa gawain na lagi kanyang kukulitin, aming Panginoon. Lord, hindi po negative yung salitang pangungulit na yon, kundi that is intimacy with you, Lord God. Kanya, Lord, wag din po kayong makukulitan sa amin kapag lagi namin dinadalangin sa inyo yung mga sitwasyon ng buhay namin. At alam po namin na ito nagbibigay ng ngiti sa inyo kapag nakikita ninyong umaasa kami sa inyo at sa iyo lamang patuloy na nagtitiwala, aming Panginoon. Kayo lamang po ang aming pag-asa, kayo lamang po ang aming lakas, kayo po ang aming tagumpay, at kayo po yung direksyon ng aming buhay. Kanya paganda ng paganda yung sitwasyon po namin, paganda ng paganda, aming Panginoon, yung mga plano ng iyong mga anak sapagkat pinagaganda niyo po ito ng lubusan, aming Panginoon. Lord, salamat po sa nakahanda na ng mga tagumpay at pagpapala na ibubuhos po ninyo sa inyong mga anak at hindi to kayang pigilan ng sinuman. Kaya sa iyo po ang kapurihan at ang karangalan sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Sige po, tanggapin ninyo yung biyaya ng ating Diyos. At ngayon, mga minamahal na mga kapatid, tanggapin ninyong masaganang pagpapala ng ating kataas-taasang Diyos, sumagana sa inyo at sa ating lahat yung kanyang mga biyaya sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen and amen. Amen. God bless Amen. everyone. Thank you po. Praise God. So, sige po, if you're able to open your cameras, mag-picture muna po tayo before we have our announcement. Sige po. Lahat po ng mga pwedeng mag-open ng camera. Are we ready? Ayan, ayan, ayan. Okay, ready. 1, 2, 3, smile. Yan, thank you po. So, mabilis na lang po ito, yung atin pong announcement. Share ko lang po yung ating screen. Again, thank you, Pastor Robert, for leading us today. Tomorrow po, ang ating devotion leader ay si Sister Venus. And then on Thursday, si Pastor Dave. Fridays, si Nanay Conchita. Saturday, si Pastor Rose. And Sunday, ang inyo pong lingkod. So, yan lamang po. God bless everyone. Shalom. And see you all tomorrow. God bless Thank everyone. you. Thank you. God bless po. Thank you po. Master Robert.